Mga kaibigan, may good news para sa lahat. Kung gusto nyo nga makabasa ng mga balita tungkol sa Mindanao, wala nang iba kundi ang Mindanao Examiner newspaper. Mindanao ang sirkulasyon, Mindanao ang balita. Ang Mindanao Examiner sa Basilan, Sulu at Zamboanga. Gumawa na rin ito ng mga independent films at ABP, audiovisual presentation, at may photography at video services pa. Bisitahin po natin ang kanilang website sa MindanaoExaminer.com o tumawag sa 9925480. Marami pong salamat. Kaya natin to. Yuhu! Gising! Radyo Mindanao na, mga kaibigan. Alright, welcome sa ating programa. Isang oras na naman ng chismisan, komentaryo, opinyon at mga walang kabalbalan na pag-uusap. Dito lang po sa inyong paboritong programa, ang Radyo Mindanao. Dito tayo sa Radio Philippines Network, RPN JXXX Zamboanga 1008 sa inyong AM band. Araw ngayon ng mga araw ngayon ng mga kaluluwa. Araw ng mga patay. Alam nyo, basta dumadating yung ganitong Halloween, yung mga palabas sa TV, walang puro mga basura. Tungkol sa mga kaluluwa, tungkol sa mga aswang, tungkol sa mga kung ano-ano. Kaya yung, alam nyo, yung Philippine media hindi talaga umuusad. Manood kayo ng BBC, Fox, CNN, wala kayong mapapanood na istoryang ginagawa ng mga international television networks tungkol sa mga kababalaghan. Dahil walang katotohanan yan, lahat ng yan, mga kaibigan, nasa isip lamang ng tao. Nasa state of mind. Kaya kita nyo kagabi, mga palabas sa TV, kung ano-ano mga sinapian ng demonyo, sinapian ng kaluluwa, sinapian ng butike, sinapian ng ipis. Pati panaginip, pinaniniwalaan. Pagdating naman ng mahal na araw, andyan na naman ang mga kwento ng mga media na tungkol sa aswang, tungkol sa agima, tungkol sa anting-anting. Alam nyo, napakadaming superstitious belief, mga kaibigan, ng Pilipinas. At ito ay dinala ng mga Kastila nung nilupig nila ang ating bansa. Ang daming, meron dyan, sinapian ng kung ano-ano, sinapian ng demonyo, kinulam, binarang, palipad hangin, tuktok-kalaw. Tuktok-kalaw. Alam nyo, pag naniniwala kayo dyan, minsan nga, pag pumunta kayo sa sementeryo, sinabi sa inyo na may lumalabas na espiritu doon. Pag nagpunta kayo doon, kinikilabutan kayo. Tumatayo yung mga balahibo dahil yan ang nasa inyong isipan. Bueno, tuloy-tuloy tayo, magandang hapon sa lahat ng nakikinig. Ito ang inyong balingkod, Alasinto. Nagsasabing isang napakainit na hapon sa buong Mindanao. Sa Basilan, Sulu, Tawi-Tawi, Sabah, Malaysia. Siyempre sa ating mga igsuon sa Zamboanga Peninsula, Zamboanga Sibugay, Zamboanga del Sur, ug Zamboanga del Norte. Sa Central Mindanao, sa North Cotabato, Maguindanao, Sultan Kudarat, papakinggan tayo dyan. Hanggang sa Davao, sa Samal Island. Sa General Santos City, napakalawak ng ating inaabot ng ating broadcast, mga kaibigan, dahil alam nyo naman ang RPN. Zamboanga number 2 sa Western Mindanao. Dahil lahat ng mga radyo sa Zamboanga, sabi nila sila ang number 1. So nagsisiksika sila sa taas. Kami lang ang nasa baba. Kaya eto, at kami pumapalaot sa malaking bahagi ng Mindanao. Available na, mga kaibigan, yung paborito ninyong dyaryo, yung Mindanao Examiner Regional Newspaper. Maaari na kayong bumili saan man panig ng Mindanao. Kung kayo nasa Zamboanga, marami tayo niyan. At sa kanilang banner story,
Oy, sa Davao City pala, ang dami-daming ang dami ng dyaryo, pati yung tindahan ng mga 7-Eleven nagbebenta na ng Mindanao Examiner Regional Newspaper. At sa kanilang banner story mga kaibigan, Bangsa Moro Basic Law, pilit na binubuhay ng Moro Islamic Liberation Front. Nako, bakit kaya? Di ba pinupurso ni Tatay Digong Duterte yung federal form of government, pero ini-insist ng MILF mga kaibigan na dapat maipasa muna ang Bangsa Moro Basic Law again sa Kongreso, and then bago daw ang federalism. Dito laki-laki ng litrato sa harapan ng dyaryo, itong si Murad Ibrahim, ang hepe o ang chieftain ng Moro Islamic Liberation Front, na ngayon ay isa ng negosyante. Ang daming pag-aari nitong si Murad Ibrahim ayon sa ating mga spy dyan sa Maguindanao. Meron siyang hotel, meron siyang meron siya hotel, mga lupain. Nako, iba talaga nagagawa ng peace process, mga kaibigan. Lahat ng pinuno ng MILF puro mga negosyante na. Pero yung mga tauhan nila, hirap na hirap pa rin sa kanilang buhay. Kasi hindi sila naaambunan ng grasyang ibinibigay ng pamahalaan mula sa pamahalaang Aquino hanggang ngayon. Kaya kita nyo, yung mga leader ng MILF nagtatabaan. Chubby na lahat. Pero yung mga miyembro nila, ganun pa rin ang itsura. Payat pa rin. At ang dami na ng armas ng MILF ngayon. Dahil bukod sa maraming armas, marami na rin silang miyembro. Siyempre, pinagsamantala nila sinamantala nila yung peace talks mga kaibigan upang mag-recruit at mag-ipon ng mga armas. Kaya nga sabi ng MILF, hindi sila papayag na isuko ang kanilang armas kung sakaling magkaroon ng final peace agreement. Pero ang mangyayari dito, baka merong symbolic turnover ng mga pipitsuging armas ng MILF katulad ng mga Garan, M14. Pero mga dinadala nito, mga B-40, mga anti-tank rockets at Barrett sniper rifle, M4, yan, mga Kalashnikov. Anyway, kung gusto ninyong malaman ang buong istorya ng headline ng Mindanao Examiner, banner story, ang Bangsa Moro Basic Law, pilit na binubuhay ng MILF, bumili kayo ng dyaryo, murang-mura lamang yan mga kaibigan. 15 piso. Sa Zamboanga, marami yan, binabaha ang Zamboanga. At sa page 2 naman, meron silang feature dito, Mindanao Examiner Profile, People, Places, Events. Bida ngayon yung Blue Jazz Beach Resort and Water Park. Ang ganda talaga ng Blue Jazz. Diyan yan mga kaibigan, sa Samal Island. And then meron pa silang isang feature, ganun pa rin, Mindanao Examiner Profile, People, Places, and Events, Cafe Isabel, and the Center for Asian Culinary Studies. Nandito yung litrato ng aking paboritong chef na si Jean Gonzales. Alam nyo mga kaibigan, itong si Chef Jean Gonzales ang may-ari ng Cafe Isabel dyan sa San Juan City, sa Maynila, sa Metro Manila. And then siya rin yung nasa likod ng matagumpay na Center for Asian Culinary Studies, na paborito ng maraming mga artista na gustong maging chef at magtayo ng restaurant. Maganda itong Center for Asian Culinary Studies sa Davao City to mga kaibigan. Meron din sila sa Maynila at siyempre sa Cebu yata, if I'm not mistaken. Kaya kung gusto ninyong kumuha ng hotel and restaurant management, wag na. Mag-enroll na lang kayo sa Center for Asian Culinary Studies sa Davao City. At pagka-graduate nyo dyan, chef kayo dahil merong NC2 ito. O kaya maaari na kayo magtayo ng restaurant, di ba? O magtrabaho sa malalaking hotel sa ating bansa o sa abroad. Unlike nung pagkumuha kayo ng HRM,
ay nag-aaral pa lang kayo, ang trabaho nyo na kagad waitress, waiter, food attendant, di ba? Pangit. Kaya kailangan itong dito sa Center for Asian Culinary Studies sa Davao City, napaka-affordable mga kaibigan ng kanilang rates. Mamaya i-discuss natin to at kung paano sila mako-contact. Again mga kaibigan, Cafe Isabel, isa to sa mga fine dining dyan sa ating sa Metro Manila. At napakasarap at delicious, yummy itong mga pagkain dyan. Hindi yan katulad ng pagkain sa ibang restaurant na pag umorder kayo, ang dami. Ayan para talagang fine dining, ika nga. At syempre, sa iba pang balita, sa Mindanao Examiner Regional Newspaper, sa kanilang istorya sa loob, banner, headline, Malaysian peacekeepers thank Sulu officials for youth support to peace process. Nagpunta pala yung mga Malaysian members ng International Monitoring Team sa lalawigan ng Sulu at nagbigay ng courtesya kay Vice Governor Nurunisa Tan. Napakasipag nitong si Madam Nurunisa Tan. At kasama sila ng ilang mga opisyal ng Philippine Army. At kasama yung kaibigan natin si Colonel Abdurrasad Sirajan, si Abe. Sinamahan niya itong mga team ng IMT. At after meeting with Vice Governor Nurunisa Tan, ay nakipagkita rin sila mga kaibigan kay dating Governor Sakur Tan upang pasalamatan itong si Sakur sa kanyang patuloy na suporta sa peace process at sa bilateral relations between Sabah and Sulu. Napakasipag nitong si Governor Sakur Tan. I'm sure kung siya ang naging gobernador ng ARMM, talagang magkakaroon ng malaking pagbabago. Di ba mga kaibigan? At sa iba pang balita, ito, tribesmen demand independent voice in peace talks ba? Hinihingi ngayon ng mga natibo, ng mga indigenous people na miyembro ng Katauhang Lumad Council of Mindanao's People's Peace Movement. Na bigyan sila ng slot sa gumagawa o nakikipag-usap sa iba't ibang rebeldeng grupo. Siyempre nga naman, apektado itong mga lumad, di ba? Dahil pag may giyera, apektado talaga sila. Dahil karamihan ng mga rebeldeng grupo nasa kabundukan sa loob ng ancestral domain ng ating mga natibo. At sa technology tips naman ng Mindanao Examiner Regional Newspaper, brought to you by Android Pit. Ang kanilang tips ngayon ay best 6 photo applications to earn money. Napakaganda nito. Kung gusto nyong maging negosyo ang paglilitrato sa cellphone nyo, basahin nyo na to. Bumili kayo ng Mindanao Examiner Regional Newspaper. At syempre, yung ating paboritong health columnist ng Mindanao Examiner Regional Newspaper na si Dr. Willie Ong. Alam nyo, napakabait talaga nitong si Dr. Willie Ong at saka yung asawa niya si Dr. Lisa. Nagbibigay sila ng mga libreng konsultasyon. Sana ganyan din ang gawin ng mga ibang doktor. Hindi lamang yung puro kayo pera, puro consultation. Kailangan meron din naman kayong naiambag sa mga tao. Dahil hindi naman lahat tungkol sa pera. Di ba mga kaibigan? Kita nyo itong sila Dr. Willie Ong. Halos linggo-linggo, araw-araw yata nagbibigay ng libreng konsultasyon. So ang health tips ngayon ni Dr. Willie Ong sa kanyang column sa Mindanao Examiner na payo ni Dr. Willie Ong. Masakit ang tuhod? Basahin ito. Eto, pakinggan nyo lalo na sa may mga edad. Si Philip Aboy, laging sumasakit ang tuhod niya, tsaka si Pastor Bert. Ang basahin natin ang ilang dito mga kaibigan upang makakuha kayo ng tips at kung paano malulutas. Ito, masusolusyonan itong pananakit ng mga tuhod.
At sabi ni Dr. Willie Ong ay kadalasan ay nag-uumpisa ito sa edad 40 pataas. At ang pangunahing dahilan ng pagsakit ng tuhod ay ang arthritis. Nako. Ibig sabihin ito kung ikaw ay sobra sa timbang at mas maagang sasakit ang tuhod mo. Kung sobra ka rin sa ehersisyo tulad ng mga runner, kickboxer o basketball player, pwedeng mapuwersa din ang inyong mga tuhod at sumakit. At sabi nga niya, ang mga dapat iwasan? Sabi ni Dr. Willie Ong, itong una niyang tip, una niyang advice, huwag magbuhat ng mabibigat. Kung mayroon kang bubuhatin, magpatulong sa isang kasama para kalahati lang ang bigat na iyong bubuhatin. Huwag palaging umakyat at bumaba sa hagdanan. Malaki ang stress sa tuhod ng paggamit ng hagdanan. Kailangan dyan siguro gumapang ka. Pakyat. Gumapang ka rin pababa. At huwag tumayo o maglakad ng matagal. Umupo paminsan-minsan at magpahinga. Mas relax ang tuhod kapag tayo'y nakaupo. So ito dapat to sa mga sales lady ng iba't ibang department store. Imagine, 8 oras na nakaupo yan. Minsan may mga 12 oras pa yan. Ako. At ayon sa iba pang mga tips ni Dr. Willie Ong ay huwag mag-high heels. So yung mga naka-stiletong palagi. Alam daw niya na mas sexy ang babae kapag naka-high heels, pero malaki rin ang stress nito sa mga tuhod. Wag na kayong mag-high heels. Bakit kailangan pa mag-high heels? Kung mga nasa opisina kayo, mag-flat shoes na lang kayo. Hindi naman kailangan ng high heels, mga kaibigan, sa araw-araw na trabaho. Kahit sa bangko, wag na kayong mag-high heels. Kung sa akin, dapat mag-high heels lamang kapag may mga special occasions like birthdays, yan. Doon kayo sa malaking event, yun, mag-high heels kayo. At sabi pa ni Dr. Willie Ong, huwag lumuhod sa sahig. Dahil nakakaisira ito ng tuhod kapag ikay nasa simbahan, gamitin ang malambot na kutson para sa iyong tuhod. Marami dyan nagsisimba, talagang naglalakad mula sa entrance hanggang sa altar. Naglalakad ng nakaluhod. Dahil paniwala nila, ginagaya nila si Jesucristo na naglalakad na laging nakaluhod. Yung mga iba naman, kapag mahal na araw, nakaluhod sa munggo. At pag pinagagalitan naman ng kanilang magulang, pinaluluhod sa munggo. Sa mga probinsya, usong-uso yan. O kaya pinaluluhod sa asin. Huwag din yung sakta ng inyong sarili para sa bulag na paniniwala. Sabi pa ni Dr. Willie Ong, kung ikaw ay sobra sa timbang, kailangan magpapayat. Hindi kaya ng tuhod ang sobrang bigat ng katawan. Ito na nga ba sinasabi ko pag ako nag-gym dito sa Planet Infinity, dito sa Davao City. Nakikita ko yung matataba, tumatakbo sa treadmill. Sila 5.0 ang 5 kilometers per hour ang kanilang itinatakbo. Nako. Kaya sinasabihan ko wag kang tumakbo. Kasi mabigat pa katawan mo, maglakad ka na lang. Tapos ilagay mo sa 2% o kaya 5%, 6% incline yung treadmill mo. Buti naman at nakikinig. At kung baba na ang timbang ng katawan mo, saka ka tumakbo once in a while. Kasi yung cardio, mga kaibigan, importante yan. Pag ako nagka-cardio dito sa Planet Infinity, once a day lang ako, once a week ang aking cardio. So naglalakad ako ng 1 oras at 6 kilometers per hour ang lakad ko. 1 oras yan. After that, cycling naman, stationary bicycle. At ayon pa kay Dr. Willie Ong, bumili ng rubber shoes o malambot na sapatos. At magsinelas rin, makakatulong ito upang hindi matagtag ng husto ang ating tuhod. At palangasin ng muscle ng ating mga hita, mga kaibigan. May mga exercises para dito. Pwede ang stationary bike, na ito yung sinabi ko kanina. At bending exercise at bahagya lamang. Half squat o hindi yung full squat. Masama ang pagbaluktot ng tuhod lagpas ng 90 degrees. At kapag umiinit o mainit na ang tuhog sa matagalang paglalakad, pwedeng lagyan ito ng malamig na bag o cold compress. O kaya ito yung mga kaibigan, bumili ka ng yelo, ilagay nyo sa isang t-shirt, basahan, ipatong ninyo sa inyong tuhod upang mabawasan yung pananakit.
At kailangan palakasin ang ating mga buto. At paano natin ito gagawin? Kailangan natin uminom ng skim milk o kaya gatas na may maraming calcium. At para sa kababaihan, kailangan din ng calcium supplements. Alam nyo, itong skim milk mga kaibigan, murang-mura lamang ito. Ito yung powdered milk na mabibili natin sa mga supermarket. Mas mura to kaysa yung mga nasa lata. Ang gagawin nyo lang, dahil mahirap magtunaw ng skim milk ang ginagawa ko dyan, nilalagyan ko muna ng mainit o maligamgam na tubig yung baso at saka ko ilalagay yung skim milk at hahaluin ito ng maigi. And then saka ko dadagdagan ng lukewarm water. At ayon pa kay Dr. Willie Ong ay maaring subukan ang glucosamine o kaya yung chondroitin tablets. Ang mga supplements na ito maaring makabawas sa sakit ng ating tuhod. Ayon sa pagsusuri, posibleng matulungan ng glucosamine ang matipis nating kasukasuhan o yung mga joints. Ako, pag talagang masakit yung aking mga tuhod at paa, ang iniinom ko ay allopurinol. Mabisa yan. O kaya mefenamic acid lamang. Pero kung hindi naman, cold compress na lang. At kapag hindi mawala ang sakit sa tuhod, dapat na raw magpakonsulta sa orthopedic surgeon o kaya sa rheumatologist. Tandaan, sabi pa ni Dr. Willie Ong, ingatan at alagaan ang ating mga tuhod. Huwag pwersahin ang ating tuhod, lalo-lalo sa mga trabaho. Kita niya na, napakaganda nung payo ngayon this week. Nitong si Dr. Willie Ong sa kanyang health column sa Mindanao Examiner Regional Newspaper. At sa recipe tips naman ng Mindanao Examiner, meron sila paano gumawa ng cheese bread. Diba? Sarap nito. At sa kanilang Cebu Examiner, ang kanilang headline o banner story ay Government Pushes Comprehensive Tax Reform Program. And then yung isa pang storya ay Security and Exchange Commission hasten release of company certificate. Lahat ng yan mga kaibigan available sa Mindanao Examiner Regional Newspaper. Available yan sa lahat ng lugar sa Zamboanga, dyan sa Pagadian, sa Ipil, sa Davao City, sa Tagum, Panabo, Digos, hanggang sa Samal Island, Coronadal, Kitapawan. Available yan mga kaibigan. Cebu, meron tayo sa Cebu City. At sa Islamic Center, maraming dyaryo sa Cotabato City. Available yan. Kaya huwag niyong kalilimutan ang inyong paboritong dyaryo, ang Mindanao Examiner Regional Newspaper. Ang kaisa-isang regional newspaper sa buong Western Mindanao. Pero nagsisirculate yan sa ibang bahagi ng ating katimugan. At kung nasa loob kayo ng bahay o nasa ibang lugar kayo at hirapan kayo bumili ng pahayagan o ng dyaryo ng Mindanao Examiner, ay maaari kayong magpunta mga kaibigan sa kanilang website sa mindanaoexaminer.com. At pumunta kayo sa kanilang website at mababasa ninyo ang buong digital copy ng Mindanao Examiner Regional Newspaper for free. Wala pong bayad dyan. Hindi katulad ng mga national newspaper, hindi mo mabasa ang kanilang mga dyaryo dahil kailangan mong mag-subscribe at magbayad. Sa Mindanao Examiner, lahat yan ay accessible. Accessible yan sa kanilang website. Page by page, mababasa ninyo. Pwede ninyong i-print, pwede ninyong i-forward, pwede ninyong i-share. Dyan lamang sa website nila ang mindanaoexaminer.com. 8 million hits yan bawat buwan. Ganyan karami ang mga nagbabasa ng Mindanao Examiner Regional Newspaper sa kanilang website sa mindanaoexaminer.com. 8 million hits a month. Wow!
Oy, nagkaroon na naman pala ng bakbakan kahapon dyan sa lalawigan ng Sulu. Ang report ng Joint Task Force Sulu, mga kaibigan, isang Abu Sayyaf ang patay dyan sa labanan na naganap sa bayan ng Indanan. At sinasabing may mga iba pang nakatakas na mga Abu Sayyaf mula sa kanilang pakikipagsagupaan sa puwersa ng militar. Wala namang sinabi itong Joint Task Force Sulu kung may mga sugatan o namatay na sundalo. Hindi nila sinabi. Pero ang Western Mindanao Command naglabas ng balita na 8 sundalo ang kumpirmadong sugatan sa naturang labanan. Ay nako. Bakit pag yung Joint Task Force Sulu ang naglalabas ng mga propaganda wala kang mababasang sugatan na sundalo? Pero pag ang Western Mindanao Command naglabas ng balita, minsan sinasabi nila ang katotohanan na may nasugatang sundalo. Antindi. Alam nyo, propaganda ng mahirap eh. Ang daming propaganda, ang daming psyops eh. Daming psywar. Sabihin pa ng mga press releases maraming patay sa panig ng Abu Sayyaf. Ito'y ayon sa mga impormasyon na ibinigay ng mga sibilyan sa lugar. Ibig sabihin yan nagbabakbakan, nandoon yung mga sibilyan, nagbibilang, patay ang isang Abu Sayyaf. Sukatan yung isang sundalo. Luma na yan. Kailangan ng instruction dyan ni CS, ni Chief of Staff Ricardo Bisaya, sabihin ang katotohanan, huwag haluan ng pag-iimbot. Kung may patay, kung may sugatan, kung wala. Huwag natin sabihin na kahit walang patay maraming namatay. Di ba? Abangan natin yung yung bidding ng management contract ng Zamboanga City Electric Cooperative. Dahil lang naglalaban ngayon yung Aboitiz Power at ang Meralco. Kung ako doon na tayo sa Meralco. Bakit pa tayo papabor sa Aboitiz? Di ba? Ang dami-dami niya mga coal-fired power plant na nakakasira ng ating kalikasan. So kung akong tatanungin nyo, mas pabor ako sa Manila Electric Company. Kumbaga sa bangko subok na matatag, subok na matibay ang Meralco. Aboitiz, malabo yan. Hindi natin malaman talaga kung bakit ang daming luging-lugi ang Zamboanga City Electric Cooperative, mga kaibigan. 1 billion ang utang ng Zamboanga City Electric Cooperative. Kaya kung magkakaroon ng isang kumpanya na papasok sa Samselco upang mag-manage, kung ako lang, dapat palitan lahat ng board of directors. Dahil hindi naman malulugi ang Samselco kung hindi dahil sa board of directors at saka sa general manager. Dahil kung magaling sila, sana wala tayong utang, di ba? Walang utang ang Samselco. At kung magaling sila, sana mababa ang systems loss. Baka mas mababa pa sa 14% na ayon sa batas. Kaya ako talaga, pag talagang may bagong management yan, dapat pati yung members of the board. O kaya i-privatize na lang yung Samselco. Para makasigurado naman tayo na kung sino man ang hahawak at bibili ng Samselco talaga maayos ang koleksyon. Hindi yung laging every time na magkaroon ng utang ang Samselco, nagbabayad yan yung mga consumers. Di ba? Bumili sila ng kotse, pag bibili sila ng kung ano-ano, magbabayad yan mga consumers. Tapos pag may reklamo ang mga electric consumers, tawagan nila ang Samselco. Nako, walang sumasagot. Ring lang ng ring, hindi sinasagot ang mga halimaw. Yan ang problema. Napakahirap kontakin ng Samselco. Pero mga kaibigan, mag-commercial break muna tayo.
Mga kaibigan, may good news para sa lahat. Kung gusto nyo nga makabasa ng mga balita tungkol sa Mindanao, wala nang iba kundi ang Mindanao Examiner newspaper. Mindanao ang sirkulasyon, Mindanao ang balita. Ang Mindanao Examiner sa Basilan, Sulu at Zamboanga. Gumawa na rin ito ng mga independent films at ABP, audiovisual presentation, at may photography at video services pa. Bisitahin po natin ang kanilang website sa MindanaoExaminer.com o tumawag sa 9925480. Marami pong salamat. Kaya natin to. RPN Radio Philippines Network. Radyo Ronda. Triple X Zamboanga. Member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Thank you very much, PA. Pero mga kaibigan, kayo nakikinig pa rin dito sa programa ng Radyo Mindanao sa Radio Philippines Network, RPN, Triple X Zamboanga, Radyo Ronda, number 2 sa buong Western Mindanao. Kasi lahat sila nasa number 1 daw. Number 1 nga sila pero kami lang naman na napapakinggan sa malaking bahagi ng Mindanao. Hanggang Tuguegarao City, kami pa rin na napapakinggan. Imagine, Tuguegarao, nasa Northern Philippines, sa Cagayan Province. Dahil sa shortwave radio. Hanggang Pluto, mga kaibigan, hanggang Mars. Abot na abot kami dyan. Nung kailan ba tayo wala programa? Friday and Saturday, wala kaming programa dahil nag-ayos kami. Nagdagdag kami ng antena sa Zamboanga City upang lalong mapalawak, mga kaibigan, ang broadcast ng Radyo Mindanao. At napakalakas. Sa sobrang lakas, minsan natatanga yung mga ibang nakikinig. So yan ang ating upgrade sa RPN Triple X Zamboanga. Syempre, wala na iba. Oy, nagtungo si si Tatay Digong sa Cotabato City. At doon ay namahagi ito ng tulong sa mga mahihirap nating kababayan sa Autonomous Region in Muslim Mindanao. At nakako si Tatay Digong, mga kaibigan, na magpapatayo ng isang ospital sa Sulu Province. Kaya lang ang napansin natin nung pagdating ni Tatay Digong doon ang sumalubong sa kanya si Governor Mujib Hataman. Pero wala tayong nakitang ibang mga governors ng ARM maliban lang kay Toto Mangudadato ng Maguindanao. Hindi ba inimbitahan ni Mujib Hataman ang iba pang governors ng ARM upang i-welcome itong si Tatay Digong? Mga kaibigan, yan ang tanong dyan. Kung dapat yan, kung ikaw ay isang regional governor, abisuhan mo yung mga governors mo na magpunta sa Cotabato City para kumpleto. Lahat bida, hindi lang isang tao. Di ba, mga kaibigan? Kaya lang, hindi naman nagtagal doon si Tatay Digong. At pero sa kabila niyan, namahagi ng tulong itong si Tatay Digong para sa ARMM. At sinabi ni Tatay Digong na bigla lamang siya ng konting panahon at talagang ilulubos niya ang pagtulong sa Mindanao. Hindi lamang sa ARM, kundi sa buong Mindanao. At syempre, yung kanyang rhetoric andun pa rin. Binanatan pa rin ni Tatay Digong, mga kaibigan, ang mga Amerikano. Itong si US Ambassador Philip Goldberg. At yung iba pa, yung Amerika for that matter. At ipinaalala ni Tatay Digong yung pananakot ng Amerika tungkol sa kampanya ng ating pamahalaan kontra droga.
Pag hindi raw natigil yung mga patayan, yung pagpapatay sa mga drug pushers, drug lords, drug addicts, puputulin daw yung aid o yung tulong na binibigay ng Amerika. So sabi naman ni Tatay Digong, go ahead. Hindi kami aso na tatakaw-takawin mo sa mga tulong. If you want to cut your aid, go ahead. Go to hell, sabi nga. Ay nako. Kaya yung mga dumalong mga tao, mga kaibigan, ako nagpapalakpakan. Talagang hindi may kakaila ang kasikatan at katanyagan nitong si Tatay Digong Duterte. Pero bilib din ako dito kay Tatay Digong. Sinabi niya sa harapan ng mga tao sa Cotabato, dyan sa ARMM compound, na dahil sa inyo, ako ay nanalo sa ARM. Dahil sa mga tao yan, mga kaibigan, hindi dahil kay Mujib Hataman, hindi dahil kay Toto Mangudadato, hindi dahil kay Jum Akbar, hindi dahil kay Bombit Adjong, kundi dahil sa mga Muslim na naniwala kay Tatay Digong Duterte. Alam niyo naman, mga kaibigan, nung nakaraang eleksyon, talagang lahat ng governors ng ARM, pati si Mujib Hataman, except for Sakurtan, ay kapartido ng Liberal Party at sumuporta ng husto dito kay Mar Rojas sa pagkapangulo. Pero kahit na anong suporta ang ginawa nila, kahit anong pandaraya ang ginawa ng Liberal Party, di umano, noong nakaraang halalan, ay ang boses pa rin ng masa ng mga Muslim ang nanaig at nanalo itong si Tatay Digong sa lahat ng lalawigan. Ang kaisa-isang opisyal ng ARM na sumuporta kay Tatay Digong ay walang iba kundi si Sakurtan. Si Sakurtan at si Sulu Governor Toto Tan at lahat ng mga mayors na kaalyado nitong mga Tan. Dahil nung panahon ng kampanya, pinulong ni Sakurtan ang mga mayors ng Sulu Province upang sabihin na ang dapat nilang suportahan ay si Tatay Digong Duterte at hindi si Mar Rojas. Dahil during that time, si Mar Rojas, ang bata nito ay si Mujib Hataman para sa ARM Governor. At si Sakurtan ay tumatakbo bilang Regional Governor ng ARM. At pero pinagtulong-tulungan nila si Sakurtan nitong mga governors ng ARM mula kay Jum Akbar, kay Sadikol Sahali, kay Toto Mangudadato, kay Bombit Adjong. Pinagtulong-tulong, pinagkaisahan nila si Sakurtan upang suportahan itong si Mujib Hataman at si Mar Rojas. Pero yan, despite na ilang beses nang pumunta si Sakurtan sa lalawigan ng Basilan, Tawi-Tawi, Maguindanao at Lanao, na kung saan ay sinuportahan siya. Sabi pa ng mga governors ng mga lalawigan, ikaw ang susuportahan namin, Sakur. Pero in the end, money talks. Nanaig ang salapi at lahat ay pumanig kay Mujib Hataman. At nanalo itong si Mujib Hataman. Pero sa lalawigan ng Sulu, talagang naipanalo ng husto, landslide, ni Sakurtan at ni Governor Toto Tan, si Tatay Digong Duterte at si Bongbong Marcos. So yan ang istorya dyan, mga kaibigan, ang tunay na nangyari. Kaya nga sabi ni Mar Rojas, Sakur, pupunta ako dyan sa Sulu. Pero isasama ko si Mujib Hataman at siya i-endorso ko. Sabi naman ni Governor Toto Tan, bahala kayo, pero walang mayor na sasalubong sa inyo. Dahil ayaw nila kay Rojas at ayaw din nila kay Hataman. So ang nangyari yan, hindi natuloy itong si Mar Rojas sa Sulu. At sa halip ay pilit na inaayos ni Mar Rojas itong si Sakurtan upang makuha ang suporta. Sa katunayan, mga kaibigan, nagpunta pa sa Zamboanga, sa bahay ni Sakurtan dyan sa airport, si Corina Sanchez, upang kumbinsihin si Sakurtan na suportahan itong si Mar Rojas. Pero tulad ng sinabi ni Sakurtan, being a gentleman he is, ang sabi niya kay Corina Sanchez at kay Mar Rojas, depende na po yan sa mga tao kung sila boboto sa inyo o hindi.
Di ba mga kaibigan? So yan ang nangyari. At matindi ang alegasyon ng dayaan sa ARMM nung nakaraang eleksyon. Grabe. Talagang bumaha ng pera mga kaibigan. Milyong-milyon ang pera bumaba. Hindi lang milyon-milyon, daan-daang milyon. Mula sa liberal di umano. Yan ang alegasyon. Wala tayong ebidensya. Pero ang sinasabi natin dito, ito ang alegasyon ng marami na nakakaalam. So whether kung kapanipaniwala yan o hindi natin alam at nasa sa inyo na yan mga kaibigan. Alam naman ng marami kung sino talaga ang tunay na nanalo sa ARM. At pagkatapos ng eleksyon, nag-concede itong si Sakurtan at binati itong si Mujib Bataman. Congratulations sa iyong pagkapanalo. At sa gana naman ni Mujib Bataman na tuloy ang reforma. Ang tuwid na daan. At nung si Tatay Digong na ang presidente, tulad ng inaasahan, yung mga Liberal Party, lahat ng mga governors ng ARM naging balimbing. Lahat ng mga mayors bumalimbing na rin kay Tatay Digong. Hindi, ayaw na namin kay Mar Rojas, dito naman kami kay Tatay Digong. Hindi lamang sa ARMM yan mga kaibigan, sa buong Pilipinas, pati sa Zamboanga City. Si Beng Clima ko nga talagang halos si Mar Rojas na lang ang kanyang laman ng kanyang bibig upang manalo sa Zamboanga. Pero kita nyo nangyari, talo. Nilampaso ni Tatay Digong sa Zamboanga si Mar Rojas. At pagkatapos niyan, biglang bumait naman itong si Beng Clima ko, yung mayor ng Zamboanga kay Tatay Digong. Sabi nga niyo noon, wag iboboto si Tatay Digong. Dahil sa kanyang katayuan sa bangsa Moro Basic Law, dahil si Tatay Digong talagang sinusuportahan ng BBL. Kaya sabi ni Beng Clima ko noon, wag niyong iboboto yan si Rodrigo Duterte. Kaya lang talagang kahit anong sabihin ng mga politiko sa mga constituents, talagang boses ng masa ang nanaig. At nanalo itong si Tatay Digong Duterte. At nung nanalo, nagpunta sa Zamboanga si Tatay Digong, bigla naman ang pagdikit ni Mayor Beng Clima ko kay Tatay Digong. Akala mo magbarkada sila. Ganyan talaga ang politika. Kung saan ka makikinabang, kung saan ka makaka-score, doon ka. So yan ang katotohanan o ang haka-haka. Bueno mga kaibigan, kung gusto ninyong magbakasyon kasama inyong mga mahal sa buhay, sweetheart ba? O kaya meron kayong mga events, birthdays, weddings, anniversaries, baptismal, o kaya retreat with the family, or seminars, workshop, business meetings, punta na kayo sa Blue Jazz Beach Resort and Water Park sa Samal Island. About 10 minutes lang yan mula sa Davao City. Sakay lang kayo ng water taxi in 10 minutes, nasa Samal Island na kayo. At maaari na kayong magtungo sa Blue Jazz Beach Resort and Water Park. Napakaganda niya mga kaibigan, world class ang kanilang amenities at saka murang-mura. Maaari nyo silang tawagan sa telepono bilang 082-284-2000. Ulitin natin, i-save nyo sa inyong mga cellphone numbers para kung gusto nyo mag-inquire. Kung magkano yung per pax o per head dyan sa Blue Jazz Beach Resort and Water Park, maaari kayong tumawag sa 082-284-2000 o kaya i-text nyo sa kanilang cellphone numbers. Ito, pakinggan nyo maigi para ma-save nyo sa inyong cellphones. Sa 0998-967-8001 up to 8005. Ulitin natin yung kanilang cellphone numbers sa Blue Jazz Beach Resort and Water Park. Sa 0998-967-8001 up to 8005.
O kaya maaari niyong bisitahin ang kanilang website sa bluejazz.net. At kung nais niyo naman ng short courses sa culinary, maaari kayong mag-enroll sa Center for Asian Culinary Studies sa Davao City. Huwag ka kayong kumuha ng ano yun? Bakit? Mga kaibigan, umaabot kami sa India. Nasa Bombay. Lang yatong aming PA, si Nino Karandang. Ano kayo pinanonood nito? Baka naman kung ano-ano lang yan, iho. Pasensya na mga kaibigan, ha? Okay, kung gusto ninyong mag-aral sa pagluluto, baking or what, o kaya sa restaurant, maaari kayong mag-aral, mag-enroll, ongoing yan mga kaibigan, sa Center for Asian Culinary Studies in Davao City. Huwag na kayong kumuha ng HRM. Kasi pagka-graduate nyo dyan, ang bagsak ninyo, waitress food attendant. Di ba? Kaya kita nyo yung sa mga hotel dito, puro mga HRM students ang ginagawa nila tagaligpit ng plato, tagapunas ng mesa, kawawa naman. Meron nga dyan, HRM graduate ang trabaho, kahera. Kawawa naman. So mas mabuti pa ang mag-enroll kayo short courses o kaya sa full course dito sa Center for Asian Culinary Studies in Davao City. Maaari nyo silang tawagan sa 082-282-8373. Sa Davao City mga kaibigan, ulitin natin ang telephone number or telephone hotline ng Center for Asian Culinary Studies in Davao City is 082-282-8373. O kaya hanapin nyo sila sa kanilang Facebook account. Ang pangalan mga kaibigan ay Center for Asian Culinary Studies sa Davao City. Dito nag-aaral yung mga yung mga artista. Katulad ni Sarah Geronimo, isa na siyang chef. Diyan siya sa Center for Asian Culinary Studies. At ang may-ari nito ay walang iba kundi ang tanyag na chef na si Jean Gonzales. Yung kanyang anak si Chef Gino ay chef din mga kaibigan sa Cafe Isabel. Sa kanila rin yan. So kung gusto ninyong mag-aral ngayon, every month ongoing makapag-enroll kayo at makapag-move in kayo sa Davao City. Napakamura ng mga bahay dyan at mga boarding house, affordable. At napakaganda ng Davao City, napaka-safe mga kaibigan. Kahit alas 12, bukas pa rin yung kanilang mga malls. So tawag na sa 082-282-8373, ang Center for Asian Culinary Studies in Davao City. Wala na tayong oras. Dami pa nating mga balita sana. Pero nakatitig na sa atin si ating PA. Nanonood to ng Indian anong movies ang pinanonood mo dyan. Baka naman iba na yan. Pero mga kaibigan, nagpapasalamat kami sa lahat ng mga nakinig sa isang oras na naman na talakayan o komentaryo, opinyon at iba pa dito sa Radyo Mindanao. O yung aming sponsors pala, yung aming major sponsors ang Mindanao Examiner Regional Newspaper. Huwag niyong kalimutan. Maaari rin kayong pumunta sa kanilang website sa MindanaoExaminer.com. Kaya napakaganda niya mga kaibigan at marami kayong mababasa dyan. At siyempre, available yan sa kanilang website ang digital copy ng Mindanao Examiner Regional Newspaper. At napakainit kayo. Huwag niyong kalimutan mga kaibigan, uminom ng tubig. Yung mga nasa sementeryo dahil sa sobrang init para hindi tayo ma-dehydrate. At wala na tayong oras. Pasalamat uli sa lahat ng nakinig sa Basilan, Sulu, Tawi-Tawi at sa iba pang bahagi ng Mindanao sa Tuguegarao City. Nag-text si Brother Danny Cuarteros ng Jesus Miracle Crusade at nakikinig uli ngayon at sila daw ay bumabati sa Radyo Mindanao. So maraming salamat Brother Danny Cuarteros ng Jesus Miracle Crusade. At siyempre sa lahat ng ating mga regular listeners, lahat ng mga text, although hindi namin nabasa ang lahat ng inyong mga
text messages sa amin. Kami bumabati sa inyo lahat ng isang mainit na hapon. Hanggang sa susunod na bukas mga kaibigan, ito po ang balik ko. Dalo Sito nagsasabing isang napakagandang hapon sa lahat. I love you, Mama Chup Chup.